Ang mikropono ay malamig sa kanyang hawak, ngunit ang boses ni Mateo Valiente ay mainit at punong kumpiyansa. Bawat salitang binibitawan niya ay tila may sariling bigat, umaalingaw-ngaw sa lupngang bagong bukas na wing ang isang naglalakihang mall. Bilang CEO ng Valiente Holdings, sanay na siya sa ganitong mapakakataon sa entablado, sa ilalim ng matitingkat na ilaw, sa harap ng daan-daang matang nakatutok sa kanya. Ito ang mundo niya. Isang mundong perpektong isinaayos, bawat detalye ay nasa tamang lugar. At sa pagbubukas ng pintong The Apex Tower, hindi lang tayo nagbubukas ng isang gusali, kundi isang bagong pagkakataon para sa bawat Pilipino. Ngunit sa gitna ng kanyang pinahandaang talumpati, isang bagay ang gumambala sa perpekto niyang mundo. Isang muha. Sa gitna ng dagat ng mataong nakikinig, may isang babaeng nakatayo malapit sa isang haligi. Hindi siya nakangiti, hindi siya pumapalakpak. Nakatitig lang ito sa kanya, at sa mga mata nito, may isang bagay na hindi may paliwanag ni Mateo. Isang halongang pamilyar na sakit at malamig na galit. Biglang natigil ang pag-ikot ng mundo niya. Ang ingay ng Mateo ay tila humina at naging isang malayong ugong na lang. Ang masalitang dapat niyang sabihin ay biglang naglaho sa kanyang isipan. Sino siya? Ang tanong ay umalingaw-ngaw sa loob ng kanyang ulo. Napalunok siya. Pilit na ibinalik ang tingin sa teleprompter. Ngunit ang nga mata niya ay may sariling isip. Bumabalik at bumabalik ang nga ito sa babae. May kung anong puwersa ang humihila sa kanya. Isang koneksyon na hindi niya maintindihan. Pakiramdam niya ay nakita na niya ang mamatang iyon dati. Sa isang panaginip na hindi niya matandaan pagkagising. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang dibdib. 5 taon. 5 taon na siyang nabubuhay sa isang kuwentong isinalaysay sa kanya. Isang aksidente, sabi nila. Isang blankong pahina ang kanyang nakaraan. Ang tanging alam niya ay ang mabagay na sinabi sa kanyang pamilya, ang kanyang madoktor, at ni Isabela ang kanyang magandang fiancé, ang anghel na nagligtas sa kanya. Ngunit ang babaeng ito ay hindi kasama sa kuwento. Naramdaman niya ang marahang pagdantay sa kanyang likod, ang kanyang asistan. Isang senyas na, natutulala na siya sa entablado. Mabilis na kinuha ni Mateo ang huling linya mula sa kanyang memorya, tinapos ang talumpati sa isang pilit na ngiti, at tinanggap ang masigabong palakpakan na parabang walang nangyari. Darling, you were amazing. Sinalubong siya ni Isabela ng isang matamis na halik sa pisngi. Perpekto si Isabela, mula sa kanyang mamahaling damit hanggang sa kanyang maningning na ngiti. Siya ang larawan ng isang perpektong asawa para sa isang CEO. May problema ba? Bigla kang natahimik kanina. Wala. Okay lang ako. Medyo napagod lang siguro. Pagsisinungaling niya. Habang ang mamata niya ay abalang hinahanap muli ang babae sa gitnang ng Matao. At doon, nakita niya ito. Palabas na ito niya, Triuma. Excuse me for a second. Sabi niya kay Isabela. Hindi na hinintay ang sagot nito. Parang isang baliw na sinuong ni Mateo ang damdam. Excuse me, sir. Ma'am. Paulit-ulit niyang sabi, hindi alintana ang nga. Nagtatakang tingin ng mga bisitang bumabati sa kanya. Ang tanging mahalaga ay maabutan niya ang babae. Kailangan niya ng sagot sa tanong na biglang sumira sa kanyang kapayapaan. Nang sa wakas ay nalampasan niya ang siksikan, natanaw niya ito malapit sa isang malaking fonten. At dun, tumigil muli ang kanyang pahinga. Hindi na ito nag-iisa. May kasama itong 3 bata. 2 lalaki at 1 babae. Kambalyata ang nalalaki, makamukhang makamukha, at habang tinititigan niya ang maito, isang pamilyar na kuryente ang muling dumaloy sa kanyang buong katawan. Ang ngamuhang ang bata, lalo na ang isa, sa mga lalaki,
na may maliit na nunal malapit sa kanang kilay. Diyos ko, para siyang tumitingin sa isang lumang litrato. Isang litrato niya noong bata pa siya. Ang mamata, ang mga mata, ang ilong, ang hugis ng panga. Para siyang tumitingin sa tatlong maliliit na bersyon ng sarili ko. Naramdaman niyang nanuyo ang kanyang lalamunan. Bumilis ang tibok ng puso niya, hindi dahil sa takot, kundi sa isang damdaming hindi niya mapangalanan, isang pagkabigla na may kasamang pakilala. Paanong mangyayari iyon? Mama, tawag ng isa sa mga batang lalaki sa babay, at ang salitang iyon ay tumusok sa puso ni Mateo na parang isang punyal. Ang bata ay nakatingin sa kanya, ang nga mata nito ay bilog sa pagtataka. Sino po siya? Ang mukhang babae ay biglang namutla. Ang galit sa mamata nito ay napalitan ng takot, isang dalisay. Hayagang takot. Mabilis niyang hinawakan ang kamay ng kanyang nga anak. Hinila ang maito papalapit sa kanya na parabang si Mateo ay isang panganib na kailangan nilang takasan. Halika na mga anak. Uwi na tayo. Halos pabulong na sabi ng babae. Ang boses ay nanginginig. Hindi. Hindi niya sila maaring paalisin. Hindi nang ganito. Humakbang si Mateo papalapit. Itinaas ang kanyang makamay bilang senyas na hindi siya mananakit. Miss, sandali lang, sabi niya. Ang boses ay bahagyang paos. Pasensya na sa abala. Tumigil ang babae, ngunit hindi siya nito hinarap. Nananatiling nakatalikot. Isang matigas at depensibong pader. Miss, ulit ni Mateo. Humakbang pa ngang isa. Nakakilala na ba tayo dati? Ang tanong ay lumabas sa kanyang bibig na punong pag-asa at pagkalito. Kailangan niyang malaman. Pakiramdam niya ay mababaliw siya kung hindi. Dahan-dahang lumingon ang babae at nang maktama muli ang kanilang mga mata, nakita ni Mateo ang isang bagyo ng emosyon, sakit put at isang pihating napakalalim. Ang bawat isa ay tila isinusumpa ang kanyang pagkatao. Hindi, sagot nito. Ang salita ay matalim at malamig na parang yelo. Itinikom nito ang malabi. At pagkatapos ay dinuktong sa isang boses na halos hindi marinig pero punong bigat. At sana hindi na maulit pa. Pagkasabi niyon, mabilis itong tumalikot. Halos kalat-karin na ang tatlong bata palayo. Walang lingon-likot. Bawat hakbang nito ay papalayo sa kanya. Papalayo sa mga tanong na nagsisimula ng bumuo sa kanyang isipan. Sandali, sigaw niya. Ngunit hindi ito lumingon. Kinuha ni Mateo ang kanyang cellphone. Isang tawag mula kay Isabela. Sinagot niya ito nang hindi inaalis ang tingin sa papalayong figura ng babae at ng mga anak nito. Mateo, where are you? Hinahanap kang Matao, sabi ngang pamilyar na boses sa kabilang linya. Isabela, sorry. Mabilis niyang sabi. May emergency lang. Mauna ka na sa sasakyan. Susunod ako. Emergency? Anong? Pinatay na niya ang tawag. Wala siyang panahon para magpaliwanag. Wala siyang panahon para sa perpektong mundo niya ngayon. Ang tanging mahalaga ay ang babaeng iyon at ang tatlong bata na nagtataglay ngang kanyang muha. Mabilis ang kanyang mahagbang. Sumunod siya. Palabas nga patungo sa malawak na parking lot. Ang init ng hapon ay sumalubong sa kanya, ngunit hindi niya ito ininda. Natatanaw niya sila, papalapit sa isang luma, puting kotse. Ang babae ay tila nahihirapang hanapin ang susi sa kanyang bag. Ito na ang pagkakataon niya. Miss, please. Tawag niya habang tumatakbo papalapit. Kailangan ko lang makausap ka. Lumingon ito at sa pagkakataong ito, kitang-kita niya ang pagkasindak sa mukha nito. Mas binilisan nito ang paghalungkat sa bag. Nang maabutan niya ito, sa isang desperadong kilos, hinawakan niya ito sa braso. Hindi mahigpit, ngunit sapat na para pigilan ito. Please, isang tanong lang. Isang iglap.
Ang lahat ay nangyari nang napakabilis. Ang takot sa mamatang babae ay biglang nag-apoy at naging purong galit. Ibinaksi nito ang kanyang kamay at sa parehong paggalaw, isang malutong na tunok ang umaling-aungaw sa pagitan nila. Pak! Isang sampal. Napakalas. Napakabigat. Naramdaman ni Mateo ang pag-init at hapdi sa kanyang kaliwang pisngi. Napatras siya ng isang hakbang, hindi dahil sa lakas ng sampal, kundi dahil sa lubos na pagkabigla. Nakatayo ang babae sa harap niya. Hinihingal. Ang dibdib ay umalon sa tindingang emosyon. Ang mga mata nito ay nanlilisik at puno ng magaluhang nagbabadyang tumulo. Huwag na huwag kang lalapit sa mga anak ko! Sigaw nito. Ang boses ay basak at nanginginig sa galit. Narinig mo ba ako? Huwag na huwag! Pagkasabi niyon, mabilis nitong binuksan ang pinto ang kotse. Itinulak papasok ang naguguluhang nga anak at walang saling pumasok sa driver seat. Umandar ang makina at sa isang kisap mata, humarurot paalis ang puting sasakyan. Iniwan si Mateo na nakatayo ron mag-isa sa gitna ng parking lot. Ang pisngi ay nag-alap at ang isipan ay mas magulo pa kaysa dati. Ang masalita nito ay paulit-ulit na umuulit sa kanyang isipan, parang sirang plaka. Huwag na huwag kang lalapit sa mga anak ko. Nga anak niya. Ngunit bakit? Habang tinititigan niya ang papalayong sasakyan, ang pakiramdam niya ay mga anak din niya ang maiyon. Ang manibela ay mahigpit na hawa ni Luna. Ang ngabuko ang kanyang madaliri ay namumuti sa diin. Ang ingay ngang makina ngang kanyang lumang kotse at ang matanong nga, mabata mula sa likod ay tila isang malayong ugong. Ang tanging malinaw sa kanyang pandinig ay ang malakas na kabok ng sarili niyang dibdib. Isang rumaragasang tambol na sumasabay sa pag-agos ng kanyang maluha. Hindi niya mapigilan ang maito. Sunod-sunod na pumatak ang maluha sa kanyang mapisngi. Mabilis niyang pinunasan gamit ang likot ng kanyang kamay. Ayaw niyang makita ngang maanak niya. Ayaw niyang mag-alala sila. Mama, okay ka lang po? Tanong ni Maya, ang kanyang bunso mula sa karsit nito. Bakit po umiyak ka? Okay lang si Mama. Anak, pilit niyang pinasigla ang kanyang boses. Kahit pa ang bawat salita ay parang bubog sa kanyang lalamunan. May pumasok lang na alikabok sa mata ko. Isang gasgas na palusot. Ngunit sana ay sapat na para samgamusmos niyang anak. Sa wakas, narating nila ang kanilang maliit na apartment sa Quezon City. Mabilis niyang ipinarada ang kotse. Sa pagbaba nila, agad niyang niyakap ang tatlo niyang anak. Mahigpit, napakahigpit. Para bang sa pagyakap sa kanila, mapoprotektahan niya sila mula sa multo ngang nakaraan na bigla na lang nagpakita. Miguel, Marco, at Maya, ang kanyang mundo, ang kanyang lakas. Ang tanging dahilan kung bakit siya nakatayo pa rin ngayon. Pagkapasok sa bahay, agad niyang tinawagan ang kaisa-isang taong mapaghihingahan niya ngang sa mangang loop. Gina, sabi niya sa telepono, ang boses ay basak na, nakita ko siya. Sino? Sinong nakita mo? Tanong ng kaibigan sa kabilang linya. Si Mateo. Isang sandaling katahimikan. Ano? Saan? Paano? Okay ka lang ba? Ang mabata? Sunod-sunod na tanong ni Gina. Sa mall. At nakita niya ang magabata. Humikbi si Luna. Gina, ang matingin niya. Para bang may naalala siya. Nilapitan niya kami. Sinundan niya kami. Doon na bumuhos ang lahat. Ikinuwento niya ang bawat detalye ang pagkatulala ni Mateo sa entablado, ang paghabol nito, ang matanong, at ang sampal na hindi niya pinagsisihan. Anong gagawin ko, Gina? Paano kung hindi niya kami tigilan? Pagkatapos niyang patulugin ang mabata, naupo si Luna sa dilim ng kanyang sala. Sa kanyang isipan,
Biglang bumalik ang isang alaala na pilit na niyang ibinabaon sa limot sa loop ng 5 taon. 5 taon na ang nakalipas. Nakatayo siya sa harap ng isang nakataasang gusali sa Makati, hawak ang isang maliit na sobre. Sa loop niyon ay ang resulta ng kanyang pregnancy test. Positibo, 3, triplets, isang himala. Ang takot at tuwa ay nagahalo sa kanyang puso. Sasabihin na niya kay Mateo, magiging isang pamilya na sila. Nang gabing iyon, sa isang mamahaling restaurant, hindi niya nasabi. Inunahan siya ni Mateo. Luna, kailangan nating mag-usap. Sabi nito, ang boses ay malamig at walang emosyon, hindi tulad ng Mateong minahal niya. This isn't working. Naramdaman ni Luna ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Anong ibig mong sabihin? Tingnan mo tayo, Luna. Masyado tayong makaiba. Abala ako sa pagpapalago ng kumpanya. Ikaw, masaya ka na sa simple mong buhay. Hindi tayo makakatukma. Pero, mahal natin ang isa't isa, di ba? Nanginginig niyang tanong. Ang pag-ibig, hindi sapat yan. Matigas na sabi ni Mateo, umiwas ng tingin. Hindi pa ako handa, Luna. Hindi pa ako handa sa pamilya. Bawat salita ay parang patalim na bumaon sa puso niya. Hindi pa handa sa pamilya. Paano niya sasabihin ngayon na nagdadalang tao siya na magiging ama na ito? Sa isang iglap, gumuho ang lahat ng pangarap niya. Umuwi siyang durog, dala-dala ang sikretong magpapabago sa buhay nilang dalawa. Pagkalipas ng ilang linggo, nabalitaan na lang niya ang tungkol sa aksidente na komatose si Mateo. At nang magising ito, wala na itong maalala. Wala na siyang maalala tungkol sa kanya. Kaya pala hindi mo kami maalala. Bulong ni Luna sa hangin. Inulit ang salitang binitiwan niya kanina. Dahil kahit nun pa man, pinili mo ng kalimutan kami. Iyon ang masakit na katotohanan. Ang amnesia ni Mateo ay naging isang maginhawang dahilan lang. Ang totoo, bago pa man mawala ang kanyang alaala, itinaboy na niya sila at iyon ang hindi mapapatawad ni Luna. Kinabukasan, pilit na ibinalik ni Luna sa normal ang lahat. Nagbukas siyang kanyang maliit na karinderya na para bang walang nangyari. Bawat tatat ng sibuyas, bawat halo sa kaldero ay isang paraan para ibaling ang kanyang isip. Luna, baka naman dapat mong sabihin sa kanya ang totoo. Payo ni Gina na dumalaw sa kanya. Karapatan din niyang malaman. At karapatan ng mga bata na makilala ang ama nila. Umiling si Luna. Ang mga mata ay matigas sa determinasyon. Anong sasabihin ko sa mga anak ko, Gina? Na ang tatay nila, itinaboy kami bago pa man siya maaksidente? Na ayaw niya sa kanila kahit noon pa? Mas gugustuhin ko pang isipin nilang patay na ang ama nila kaysa malaman nilang hindi sila kailanman ginusto. Isang kampanilya ang tumunok. Hudyat na may bagong customer. Inangat ni Luna ang kanyang tingin mula sa hinihiwa niyang gulay. Handa nang batiin ang panauhin ng isang ngiti. Ngunit ang ngiti ay namatay sa kanyang malabi. Nakatayo sa may pintuan, sa gitna ngang abala niyang karinderya, si Mateo Valiente. Nakasuot ito ngang isang simpleng polo shirt at maong malayo sa CEO na nakita niya kahapon. Ang mata nito ay nakatuon sa kanya, punong determinasyon at isang emosyon na hindi niya mabasa. Sa isang iglap, ang lahat ng ingay sa karinderya ay naglaho. Ang natira lang ay ang malakas na tibok ng puso ni Luna at ang lalaking sumira dito hindi lang isang beses, kundi 2 beses. Humagbang ito papalapit sa counter. Walang sinabi. Inilapag lang nito ang isang sobre sa ibabaw ng mesa, isang sobre mula sa isang bangko.
Sa pagitan ng pagkalito at pagtataka, binuksan ito ni Luna. Sa loob ay isang seke, isang manager's check. Ang halaga na nakasulat doon ay sapat na para bilhin ang buong gusaling ang apartment na tinitirhan niya. Hindi ko alam kung ano ang kailangan mo, nagsalita si Mateo. Ang boses ay mababa at seryoso, pero sana makatulong to. Tumingin si Luna mula sa seke, pabalik sa mukha ni Mateo. Ang pakalito niya ay biglang naging isang mapait na pagkaunawa. Pera. Iniisip nitong mabibili siyang pera, na mabibili nito ang kanyang pananahimik. Isang malami, mapanuyang tawa ang kumawala sa kanyang ngalabi. Dahan-dahan, kinuha niya ang tseke. At sa harap ng nagtatakang na mata ni Mateo, pinunit niya ito. Sa gitna. Umalis ka na, sabi niya. Ang boses ay walang emosyon, ngunit ang mga mata ay nag-apoy sa galit at hinanakit. Hindi namin kailangan ng kahit anong galing sayo. Ang tunog na pupunit na papel ay mas malakas pa sa sampal na tinanggap ni Mateo kahapon. Bawat piraso nga sekeng nahuhulog sa sahig ay parang insulto sa kanyang pagkatao. Napatitig siya kay Luna sa mga matang nag-alap sa galit. Hindi niya maintindihan. Anong nagawa niya para kamuhian siya ng ganito? Umalis ka na, ulit ni Luna. Ang boses ay mas matigas na ngayon. Walang nagawa si Mateo kundi ang tumalikot. Habang naglalakad siya palabas ng karinderya, naramdaman niya ang matingin ng ibang customer na nakasaksi sa lahat. Ang kahihiyan ay dapat na naroon, ngunit napalitan ito ng isang matinding determinasyon. Kung hindi niya makukuha ang sagot mula kay Luna, hahanapin niya ito sa ibang paraan. Pabalik sa kanyang opisina sa Valiente Holdings, ang imahe ng naapoy ng mga mata ni Luna at ang mamuha ng tatlong bata ay hindi maalis sa kanyang isipan. Umupo siya sa kanyang mamahaling leather na upuan, ngunit hindi siya mapakali. Tumingin siya sa salamin at hinawakan ang kanyang pisngi. Ang hapdingang sampal ay wala na, ngunit ang epekto nito ay nanatili. Iyon ang pinakatotoong bagay na naramdaman niya sa loob ng 5 taon. Tinawag niya ang kanyang pinakakatiwalaang executive assistant, si Alex. Alex, may ipapagawa akong personal sa iyo, sabi ni Mateo. Ang boses ay seryoso, diskret lang dapat ito, walang dapat makaalam, kahit si Isabela. Ano po yon, sir? Inilapa ni Mateo ang isang piraso ng papel kung saan nakasulat ang pangalan ni Luna Santos at ang address ng karinderya. Halamin mo lahat tungkol sa kanya. Lahat. Kung saan siya nag-aral, kung sino ang makaibigan niya, kung saan siya tumira sa nakalipas na 5 taon. At pinakamahalaga sa lahat, huminto siya sandali. Alamin mo kung sino ang ama ng maanak niya. Tumango si Alex. Walang tanong-tanong. Masusunod po, sir. Sa mga sumunod na araw, naging doble ang buhay ni Mateo. Sa umaga, siya ang CEO na inaasahan ng lahat nakikipagpulong, pumipirma ng kontrata at ngumingiti sa tabi ni Isabela. Ngunit sa gabi o sa tuwing may pagkakataon siya, ang isip niya ay nasa investigasyon. Ang bawat text message mula kay Alex na may bagong impormasyon ay nagpapatibok ng kanyang puso. Nalaman niyang tubong probinsya si Luna, na lumuwas itong Maynila para mag-aral ng culinary arts. Na simple lang ang buhay nito bago ito makaroon ng maanak. Ngunit ang file tungkol sa ama ng mga bata ay nanatiling blanko. Walang record, walang nakakaalam. Samantala, hindi nakaligtas sa matalas na mga mata ni Isabela ang pagbabago sa kanya. Lagi kang tulala, Mateo. Puna nito isang gabi habang sabay silang naghahapunan. May problema ba sa kumpanya? Wala. Pagod lang. Sagot niya. Isang kasinungaling ang nagiging madalas na niyang gamitin. Nakita ni Isabela ang cellphone ni Mateo na umilaw sa ibabaw ng mesa. Bago pa man niya ito makuha,
Mabilis itong kinuha ni Mateo. Isang text mula kay Alex. Sino yan? Tanong ni Isabela. Ang ngiti ay hindi umaabot sa kanyang mamata. Si Alex lang. Tungkol sa trabaho. Ngunit ang pagdududa ay naitanim na. Kinabukasan, habang nasa meeting si Mateo, aksidenteng dumaan si Isabela sa kanyang opisina. Nakita niya ang isang folder sa ibabaw ng mesa ni Alex. Ang pangalan sa folder, Luna Santos. Isang malami na kaba ang gumapang sa dibdib ni Isabela. Nang makalis si Alex para kumuha ng kape, mabilis niyang binuklat ang folder. Mga litrato ni Luna, at ngang 3 bata na kamuhang-kamuha ni Mateo. Sa pagbabalik ni Mateo sa opisina, nakita niyang nakalat ang kape sa lamesa ni Alex, basa ang ilang papel. Oh my God! I'm so sorry, sabi ni Isabela, hawak ang isang baso. Nadulas ako. Ang clumsy ko talaga. Okay lang, sabi ni Mateo. Tinutulungan si Alex na punasan ang mapapel. Hindi niya napansin ang panandaliang pagtagumpay sa mata ni Isabela bago ito muling napalitan ng pag-aalala. Ang pinakamahalagang dokumento ang ulat tungkol sa background ni Luna ay nabasa at nasira. Isang hapon, habang pauwi, napadaan si Mateo sa isang nagtitinda ng sampagwita sa kanto. Ang pamilyar na amoy ay biglang naghatid ng isang kislap sa kanyang isipan. Isang babaeng nakangiti, may kwintas ng sampagwita sa lik. Ang tawa nito ay musika sa pandinig. Ang muka ay malabo, pero ang pakiramdam, aray! Napahawak siya sa kanyang sentido. Isang matinding kirot ang biglang sumalakay sa ulo niya, kasabay ngang malabong imahe. Napasandal siya sa kanyang kotse, hinihingal. Sir, okay lang po kayo? Tanong ng driver niya. Oo, okay lang ako, sabi niya. Ngunit alam niyang hindi. Ano iyon? Isang alaala ba iyon? O guni-guni lang? Pero ang pakiramdam na iniwan nito ay totoo. Isang matamis na pamilyaridad na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang babae sa kanyang isipan, pakiramdam niya, ay si Luna iyon. Habang ang sakit ng ulo ay unti-unting nawawala, ang determinasyon niya ay lalong tumitibay. May tinatago ang nakaraan niya. Isang bagay na mas malaki kaysa sa isang simpleng kaso ng amnesia. At pakiramdam niya, si Luna ang susi sa lahat. Gabi na nang makauwi siya. Pagod na pagod. Hindi lang sa trabaho, kundi sa emosyonal na kaguluhang dulot ng nga nangyayari. Nagring ang kanyang cellphone, isang unknown number. Sir Mateo Valiente? Sabi ngang boses sa kabilang linya. Si Alex. Bakit ka tumatawag sa numerong ito? Nagtatakang tanong ni Mateo. Sir, para po sigurado na walang makakatrase. May papadala po ako sa inyong Gmail. Urgent po ito. Pakitingnan niyo agad. Mabilis na binuksan ni Mateo ang kanyang laptop. Pumasok siya sa isang secure email account na ginawa nila ni Alex para sa investigasyon. May isang bagong email. Ang subject, Kehan. Binuksan niya ito. Walang text. Isang attachment lang. Isang litrato. Nang maklot ang litrato, natigilan si Mateo. Ang babae sa litrato ay si Luna. Nakatayo ito sa isang hardin, nakangiti sa kamera. At hindi iyon ang nakapagpatigil sa kanyang pahinga. Malaki ang tiyan nito. Halatang halata ang kanyang pagbubuntis. Sa ilalim ng litrato, may isang maikling caption na initype ni Alex. Kuha 5 taon na ang nakalipas. Tinatayang 5,6 na buwan na siyang buntis dito 5 taon. Kasabay ng panahon ng aksidente niya. Ang mapirasong ang puzzle ay dahan-dahang nabubuo sa kanyang isipan. Ang pakakahawi ng mabata, ang galit ni Luna, ang pagbubuntis nito 5 taon na ang nakalipas. Ang lahat ay
tumuturo sa isang konklusyon. Isang konklusyon na napaka-imposible. Ngunit sa puso niya, pakiramdam niya ay totoo. Ang mga araw ni Luna ay naging isang seryeng pakabalisa. Ang bawat tunog ng kampanilya sa kanyang karinderya ay nagpapakaba sa kanya. Ang bawat hindi pamilyar na mukha ay tila isang espiya. Ang anino ni Mateo Valiente ay nakabantay sa bawat sulok ng kanyang buhay, isang presensyang hindi nakikita ngunit ramdam na ramdam. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang sinisikil ng nakaraan. Isang tanghali, habang abala siya sa paghahain ng pananghalian, isang babaeng elegante ang pumasok. Nakasuot ito ng isang mamahaling puting bestida at ang bawat kilos nito ay nagsasabing hindi ito nabibilang sa isang simpleng karinderya. Nag-order ito ng pagkain at naupo sa isang mesa sa sulok. Si Isabela Montenegro. Nakunwari si Luna na hindi siya apektado, ngunit ang puso niya ay nagsimulang tumambol ng malakas. Anong ginagawa ng fiancé ni Mateo dito? Pagkatapos kumain, lumapit si Isabela sa counter na para bang makbabayat lang. Masarap ang luto mo, sabi ni Isabela, isang matamis na ngiti ang nakapaskil sa kanyang malabi. Ngunit ang mamata nito ay malamig at mapanuri. Alam mo, naikwento sa akin ni Mateo ang tungkol sa iyo. Napatigil si Luna sa kanyang ginagawa. Ang swerte mo sa mga anak mo. Pagpapatuloy ni Isabela. Ang boses ay tila sinadiyang maging casual. They look so adorable. Alam mo, gagawin ni Mateo ang lahat para protektahan ang pamilya niya. Ang magiging pamilya namin. Ang diin sa huling masalita ay hindi may kakaila. Ito ay isang babala, isang mensahe na nakabalot sa sutla ngunit may talim ng isang patalim. Huwag kang manggulo, huwag kang lalapit. Pagkalis ni Isabela, nanginginig na napasandal si Luna sa pader. Ang pagbisitang iyon ay hindi nakataon lamang. Iyon ay isang kalkuladong galaw, nagsisimula na silang kumilos. Ang kanyang takot ay lalong lumalaki na hapunan nang sunduin niya ang magabata sa kanilang kindergarten. Mula sa malayo, napansin niya ang isang itim, tinted na kotse na nakaparada sa tapat ng eskwelahan. Wala ito roon kahapon, wala rin noong isang araw. Isang lalaki ang nakaupo sa driver's seat, ang muha ay hindi niya maaninag. Ngunit pakiramdam ni Luna ay nakatingin ito sa direksyon nila. Isang malamig na takot ang bumalot sa kanya. Pinakmamasdan na ba sila? Mabilis niyang tinawag ang maanak, halos takbuhin nila ang daan pauwi. Ang puso niya ay nasa kanyang lalamunan. Hindi na lang ito tungkol sa kanya. Buhay na ngang maanak niya ang nakataya. Kinagabihan, hindi na niya natiis. Tinawagan niya si Mateo. Anong kailangan mo? Walang galang na tanong niya nang sagutin nito ang tawag. Luna, tigilan mo na kami Mateo. Kung ano man ang gusto mo, hindi mo makukuha. Yung babae mo, pinuntahan ako dito. May mga taong sumusunod sa amin. Ano ba to? Isang laro para sa inyong mayayaman. Sandali, anong babae? Anong sumusunod? Naguguluhang tanong ni Mateo. Wala akong alam diyan. Pinapangako ko. Kasama ka ba sa mga nagmamanman sa amin? Wala, Luna. Maniwala ka. Ang gusto ko lang ay makausap ka. Wala na tayong dapat pag-usapan. Sigaw niya bago patayin ang tawag. Ngunit sa kabilang banda, ang sinabi ni Luna ay nagbigay kay Mateo ng ideya. Isang ideyang desperado at marahil ay immoral, ngunit para sa kanya, ito na ang tanging paraan. Kinabukasan, bumalik si Mateo sa karinderya ni Luna. Oras ng siesta, kaya't kaunti lang ang tao. Nakita niya si Luna na nagpupunas ng mesa, habang ang isa sa mga batang lalaki, si Marco, ay naglalaro sa sahig. May nahulog na suklay mula sa bulsa ng bata. Isang pagkakataon,
Habang nakukunwaring may tinitingnan sa menu, mabilis na dinampot ni Mateo ang suklay gamit ang isang panyo at maingat na inilagay sa kanyang bulsa. May ilang hiblang ang buho na naiwan dun. Iyon lang ang kailangan niya. Makalipas ang ilang araw ng paghihintay na parang impyerno, nakuha ni Mateo ang resulta. Isang tawag mula sa isang pribadong laboratorio. Handa na ang resulta. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Kinahapunan, alam niyang sinusundo ni Luna ang mga bata. Inabangan niya sila sa isang kanto malapit sa eskwelahan. Nang makita niya ang luma, puting kotse ni Luna na paparating, hinarang niya ito gamit ang sarili niyang sasakyan. Napilitang huminto si Luna. Lumabas siya ng kotse. Ang muka ay puno ng galit. Ano na naman to, Mateo? Nababaliw ka na ba? Hindi sumagot si Mateo. Lumabas siya ng kanyang kotse. Ang bawat hakbang ay mabigat. Hawak niya sa kanyang kamay ang isang salyadong brown na sobre. Ang puso niya ay kumakarera. Ito na, ang sandaling ang katotohanan. Gusto kong malaman mo na wala akong kinalaman sa mga taong sumusunod sa inyo. At gagawin ko ang lahat para protektahan kayo. Simula niya, ang boses ay seryoso. Hindi namin kailangan ng proteksyon mo. Kailangan ninyo? Maring sabi ni Mateo. Tinaas niya ang sobre. Kailangan ninyo ako? Tumingin si Luna sa sobre. Pagkatapos ay samga mata ni Mateo. Nakita niya ron ang isang bagay na hindi pa niya nakita dati, isang matinding katiyakan na may kasamang sakit. Dahan-dahang binuksan ni Mateo ang sobre at inilabas ang isang piraso ng papel. Hindi niya ito ibinigay kay Luna. Binasa niya ito. Nagpa-DNA test ako. Ang 4 na salitang iyon ay tumama kay Luna na parang kidlat. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang lahat ng dugo sa kanyang mukha ay tila nawala. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka, ngunit walang salitang lumabas. Paano? Tumingin si Mateo mula sa papel, diretso sa mamata ni Luna. Ang sarili niyang mamata ay nagsisimula ng mamasa. Hindi ko na kailangang tanungin kung anak ko sila. Luna, sabi niya, ang boses ay nagsimulang mabasak sa tindingang emosyon. Ibinaba niya ang papel, ang buong atensyon niya ay na kay Luna na lang. Ang tanong ko, bakit? Ang hangin sa pagitan nila ay napuno ng bigat ng tanong na iyon. Isang tanong na hindi lang humihingi ng impormasyon, kundi humihingi ng paliwanag sa 5 taon ng pananahimik, 5 taon ng sikreto, 5 taon ng isang buhay na ninakaw sa kanya. Bakit mo sila itinago sa akin? Ang tanong ni Mateo ay nakabitin sa hangin, mabigat at puno ng akusasyon. Bakit mo sila itinago sa akin? Para kay Luna, ang tanong na iyon ay isang sampal, isang kabalintunaan. Itinago? Siya ba talaga ang nagtago? O si Mateo ang kusang tumalikot? Ngunit bago pa man niya, may satinik ang lahat ng pait na naipon sa kanyang dibdib. Ang napinto ng kotse sa likod niya ay bumukas. Mama? Tawag ni Miguel. Ang mukha ay puno ng pag-alala. Sino po siya? Bakit niyo po siya inaaway? Ang maboses ng kanyang maana ang nakpabalik kay Luna sa realidad. Nakita niya ang takot sa kanilang nga mata. Sa isang iglap, ang galit niya ay napalitan ng proteksyon ng isang ina. Wala ito, mga anak. Pumasok na kayo sa loop, mahinahon niyang sabi. Pilit na ngumingiti para sa kanila. Mag-usap lang kami ng Tito Nio. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang salitang tito, pero iyon ang unang pumasok sa isip niya. Pagkasarangang pinto ng kotse, hinarap niyang muli si Mateo. Ang kanyang muha ay isang maskarangang katatagan. Hindi ito ang lugar para pag-usapan yan. Umalis ka na, sabi niya at mabilis na pumasok sa kanyang kotse at pinaharurot ito paalis. Iniwan si Mateo na nakatayo sa gitna ng kalsada. Hawak ang isang pirasong papel na naglalaman ng katotohanang sisira sa kanilang lahat.
Para kay Mateo, ang resultang DNA test ay hindi isang pagtatapos, kundi isang simula. Anak niya sila, may mga anak siya. Ang katotohanan iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang buong pagkatao. Sa kabila ng galit ni Luna, isang bagong damdamin ang sumibol sa puso niya, pag-asa. May pagkakataon siyang maging ama, ngunit kailangan niyang harapin ang isa pang tao. Pag-uwi niya sa penthouse na tinitirhan nila ni Isabela, dumiretso siya sa sala kung saan ito nagbabasa ng isang magasin. Inilapag niya ang resulta ng DNA test sa ibabaw ng glass table. Ano to? Tanong ni Isabela. Hindi pa rin inaalis ang tingin sa magasin. Tingnan mo, mariing sabi ni Mateo. Naramdaman ni Isabela ang tensyon sa boses nito. Dahan-dahan niyang ibinaba ang magasin at kinuha ang papel. Habang binabasa niya ito, dahan-dahang nawala ang kulay sa kanyang muha. Mateo, bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ni Mateo. Ang boses ay kalmado ngunit may pahiwating ng isang paparating na bayo. Nang imbestigahan ko siya, nakita kong buntis siya 5 taon na ang nakalipas. Alam mo ba ito, Isabela? Alam mo ba sa lahat ng panahong ito? Biglang tumulo ang naluha sa nga mata ni Isabela. Mga luha na tila tunay na tunay. Oh, pagamin niya. Ang boses ay basag. Alam ko. Napaatras si Mateo. At hindi mo sinabi sa akin. Paano ko sasabihin sa'yo? Biglang tumaas ang boses ni Isabela, puno ang hinanakit. Para ano? Para saktan ka palalo. Mateo, hindi mo ba naiintindihan? Ayaw mong maalala ang nakaraan mo dahil masakit ito. Dahil may magay kang ginawa na ayaw mong balikan. Anong ibig mong sabihin? Tumayo si Isabela. Ang maluha ay patuloy na dumadaloy. Sinabi niya sa'yo, Mateo, bago ka maaksidente. Sinabi niya sa'yo na buntis siya. At alam mo kung anong sinabi mo. Nakatitig lang si Mateo. Ang puso niya ay nagsisimulang kabahan sa isang masamang premonisyon. Sinabi mo ayaw mo. Sigaw ni Isabela, ang bawat salita ay parang latigo. Sinabi mo hindi ka handa. Iniwan mo siya, Mateo. Pinili mong talikuran sila. Pinili mo ang kumpanya, ang pamilya mo ako. Iniwan mo siyang mag-isa. Ang masalita ni Isabela ay tumama kay Mateo na parang isang truck. Ang kanyang isipan ay isang blankong pader, walang maalala. Ngunit ang sakit sa dibdib niya ay napakatoto. Posible ba? Ganun ba siyang kasamang tao? Ako ang nandito. Mateo, pagpapatuloy ni Isabela. Lumalapit sa kanya. Niyayakap siya. Ako ang pumulot sa'yo mula sa pagkawasak mo. Ako ang nag-alaga sa'yo. Minahal kita kahit na alam ko ang lahat. Dahil naniniwala akong pwedeng magbago ang isang tao. Ang mundo ni Mateo ay gumuho. Ang pag-asang naramdaman niya kanina ay naging abo. Kaya pala ganun na lang ang galit ni Luna. Kaya pala hindi nito masabi sa kanya ang totoo. Dahil bago pa man burahin ng aksidente ang kanyang alaala, binura na niya mismo sila sa kanyang buhay. Kinabukasan, dala ang bigat ngang kasalanang hindi niya matandaan, pinuntahan ni Mateo si Luna. Kailangan niyang marinig mula sa kanya. Kailangan niyang makita sa mga mata nito ang kumpirmasyon. Naabutan niya si Luna sa labas ng karinderya, nagdidilik ng mahalaman. Luna, kailangan nating mag-usap, sabi niya. Ang boses ay puno ng pihati. Wala na tayong dapat pag-usapan. Mayroon. Git niya. Sinabi sa akin ni Isabela. Ang lahat. Napatigil si Luna. Tumingin siya kay Mateo. At nakita nito sa mga mata ni Luna ang lahat ng sagot na kailangan niya ang sakit, ang pagtataksil, ang alaala ng isang gabing sinira niya ang buhay nito. Hindi na kailangan ni Luna na magsalita. Totoo ba? Halos pabulong na tanong ni Mateo. Umaasa pa rin sa isang himala, sa isang patanggi. Iniwan ko ba talaga kayo?
Napayuko si Luna. Isang butilang luha ang pumatak mula sa kanyang nga mata. At sa isang iglap, bumalik sa isipan niya ang lahat ng sakit. Ang lahat ng gabing umiyak siya ng mag-isa. Ang lahat ng pagod sa pagpapalaki ng 3 anak ng walang katuwang. Inangat niya ang kanyang tingin. Ang mga mata ay puno ngang isang kalmadong hinanakit na mas masakit pa sa kahit anong sigaw. Kaya pala hindi mo kami maalala. Bulong niya. Ang boses ay nanginginig sa napipigilang emosyon. Bawat salita ay isang hatol. Dahil kahit nun pa man, pinili mo ng kalimutan kami. Umatras siya ang isang hakbang papalayo kay Mateo. Ang maliit na distansyang iyon ay parang isang bangin na hindi na nila kailanman matatawid. Huwag ka nang bumalik dito, Mateo. Para sa kapakanan ng nga anak ko, kalimutan mo na ulit kami. Gaya ng ginawa mo dati. Pagkasabi niyon, tumalikot si Luna at pumasok sa loop, isinara ang pinto sa kanyang likuran. Isinara ang pinto sa anumang pag-asa na maaring nabuo. Naiwan si Mateo sa labas, nakatayo na parang isang estatwa. Ang sinabi ni Luna ang huling pako sa kanyang kabaong. Isa siyang halimaw. Isang duwag na tumalikot sa sarili niyang maanak ang blangkong nakaraan. Niya ay napuno na ngayon ng isang madilim at kasuklam-suklam na katotohanan na wala na ang lahat. Walang direksyon. Ganun na maneho si Mateo palayo sa karinderya ni Luna. Ang nga salita nito pinili mo ng kalimutan kami ay paulit-ulit na tumatata sa kanyang utak. Bawat ulit ay mas masakit kaysa sa nauna. Isa siyang halimaw na nabubuhay sa isang perpektong kasinungalingan. Ang kinis ng kanyang suwet, ang kinang kanyang relos, ang lahat ng ito ay isang balat kayo para sa isang duwag na tumalikot sa sarili niyang dugo at laman. Hindi niya alam kung paano, pero dinala siya ang kanyang gakamay sa isang lugar sa Makati na hindi pamilyar sa kanya ngayon, ngunit may kung anong humihila sa kanya dito. Isang maliit, halos tagong bar na tinatawag na tadhana. Pumasok siya. Ang lugar ay madilim, amoy alak at pinahalong lungkot at masasayang alaala. Umupo siya sa bar counter at umorder ng pinakamatapang na alak na mayroon sila. Isang bote, sabi niya sa bartender. Habang iniinom niya ang unang tagay, isang banda ang umakyat sa maliit na entablado. Nagsimula silang tumuktok. Ang unang nga nota ng gitara ay tila kuryenteng dumaloy sa kanyang buong katawan, pamilyar. Napaka-pamilyar. Saan darating ang mga salita? Ang boses ng bokalista ay napuno ng emosyon. Mundo, ng Eve of Spades. Ang kanta, isang imahe. Siya at si Luna, makatabing nakaupo sa lupngang bar na ito. Masaya. Ang buong mundo nila ay sila lang dalawa. Sabay silang kumakanta. Ang maboses nila ay sintunado pero punong pag-ibig. Ang mundo ko'y laging sayo. Napapikit si Mateo. Ang sakit ng ulo niya ay bumalik, ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang ito sakit. May kasama itong nga pira-pirasong imahe, malinaw na parang kristal. Isa pang imahe. Nasa labas sila ng bar. Gabi. Masaya pa rin. May ibinigay siyang kuwintas na sampagwita kay Luna. Hinalikan siya nito sa pisngi. Ikaw ang mundo ko. Mateo, bulong nito. Napasigaw si Mateo. Hawak ang kanyang ulo. Ang mga alaala ay bumubuhos na parang sirang dam, hindi na mapigilan. Isa pang imahe, isang opisina, galit na muha. Si Don Ricardo Montenegro, ang ama ni Isabela, nakatayo ito sa harap niya. Ang muha ay kulubot sa galit. Layuan mo ang anak ko, sigaw ni Don Ricardo. Siya ang nakatakda para sa'yo, hindi ang babaeng yon. Layuan mo si Luna.
Kung hindi, sisirain kita. Sisirain ko ang lahat ng pinahirapan mo. Isa pang imahe. Siya at si Luna sa kotse nagaway. Ang masalitang sinabi niya, "Hindi pa ako handa, Luna. Hindi pa ako handa sa pamilya." Nasalitang hindi galing sa puso niya kundi galing sa takot. Takot sa banta ni Don Ricardo. Ang lahat ay nagiging malinaw. Ang salitang iyon ay hindi dahil sa ayaw niya kay Luna o sa magiging anak nila. Sinabi niya iyon para protektahan si Luna, para ilayo ito sa gulo, isang malaking pagkakamali. Ang pinakahuling imahe, ang pinakamasakit. Nasa loop siyang kanyang kotse. Pagkatapos ng masakit na pag-usap nila ni Luna, puno ngang pagsisisi. Kinuha niya ang kanyang cellphone para tawagan ito, para bawiin ang lahat, para sabihing handa siyang talikuran ang lahat para sa kanila. "Luna, please, sagutin mo," bulong niya. Habang nagriring ang telepono, isang nakakasilaw na ilaw ang nanggaling sa kanyang kanan. Isang malakas na busina, isang malaking truck. Pagkatapos, dilim. Napamulat si Mateo, hinihingal. Ang pawis ay tumatagaktak sa kanyang noo. Hindi yon aksidente. Ang lahat ng ito ay isang plano. Isang masalimuot na plano para paghiwalayin sila. At si Isabela na nagligtas sa kanya. Alam niya ang lahat. Ginamit niya ang kanyang amnesia para itayo ang isang bagong mundo para sa kanya. Isang mundong kontrolado niya. Isang nag-alap na galit ang pumalit sa kanyang pihati. Isang galit na hindi niya naramdaman kailanman. Galit para sa mga taong nagnakaw kanyang buhay, ng kanyang pamilya. Mabilis siyang tumayo. Alam na niya ang kailangan niyang gawin. Kinabukasan, pumasok si Mateo sa opisina ni Don Ricardo Montenegro na walang paalam. Dala niya ang isang maliit na voice recorder na nakatago sa kanyang bulsa. "Anong ginagawa mo dito?" Kulat na tanong ang matanda. "Naalala ko na," kalmadong sabi ni Mateo. "Naalala ko na ang lahat, Don Ricardo. Ang pagbabanta mo, ang pag-usap natin." Namutla ang matanda. "Wala akong alam sa sinasabi mo." "Talaga?" Ngumisi si Mateo. "Naalala ko rin ang truck. Isang truck na pag-ari ng isa sa subsidiary company ninyo. Hindi ba? Isang truck na aksidenteng nawalan ng preno. Madaling i-trace yan, lalo na kung may magpapatunay na binantaan mo ang buhay ko bago ang aksidente." Ang pagbabanta ni Mateo ay tumama. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Don Ricardo. "Anong gusto mo?" Nanginginig na tanong ng matanda. "Ang katotohanan. Sabihin mo sa akin, ikaw ba ang may pakana ng lahat?" Sa ilalim ng pressure, umamin ang matanda sa lahat. Hindi alam na ang bawat salita niya ay nare-record. Hawak ang ebidensya. Ang tanging nasa isip ni Mateo ay si Luna at ang mga anak nila. Kailangan niyang sabihin dito ang totoo. Kailangan niyang itama ang lahat. Parang isang baliw na nagmaneho si Mateo papunta sa karinderya. Ang bawat segundo ay mahalaga. Pagdating niya roon, isang nakakakilabot na tanawin ang sumalubong sa kanya. Sarado ang karinderya. Walang tao. Ang mabintana ng apartment sa itaas ay sarado rin. Walang buhay. At sa pintuan ng karinderya, may isang piraso ngang papel na nakapaskil. For rent. Naramdaman ni Mateo na gumuho ang lupa sa kanyang paanan. Huli na ba siya? Hinahanap mo sila. Isang boses sa kanyang likuran. Lumingon siya. Nakatayo ron si Isabela. Nakapamewang, isang ngitingang pagtatagumpay ang nasa kanyang ngalabi. Ang anghel na nagligtas sa kanya ay isa palang demonyo. "Anong ginawa mo?" tanong ni Mateo. Ang boses ay puno ngang pagbabanta. "Ako? Wala." Nakangising sagot ni Isabela. Siya ang umalis.
Binigyan ko lang siyang kaunting tulong, pinansyal para makapasimula sa malayo. Malayo-malayo sa iyo. Lumapit si Isabela sa kanya. Ang mamata ay puno ng isang nakatakot na pagmamahal. Huli ka na, Mateo. Umalis na sila. Bulong nito. Ang bawat salita ay isang lason. Gaya ang gusto mong mangyari 5 taon na ang nakalipas. Ang ngiti ni Isabela ay parang lason na kumalat sa buong sistema ni Mateo. Sa isang iglap, nawala ang CEO, ang lalaking sanay sa diplomasya. Ang natira ay isang ama na ninakawan ng pamilya, isang lalaking wala ng pakialam sa kahit ano pa. Saan sila nagpunta? Tanong niya. Ang boses ay kalmado sa isang paraang nakakatakot. Bakit ko sasabihin sa iyo? Tumawa si Isabela. Para sirain mo na naman sila. Mateo, tanggapin mo na. Tayo ang para sa isa't isa. Ito ang tadhana natin. Hinawakan ni Mateo ang braso ni Isabela. Hindi mahigpit, ngunit may diin. Isabela, huling beses ko nang tatanungin. Saan mo sila pinapunta? Sa mga mata ni Mateo, nakita ni Isabela ang isang bagay na hindi pa niya nakikita. Dati isang determinasyon na kayang sumira ng lahat. Ang lalaking minahal at minanipula niya sa loob ng 5 taon ay wala na. Natakot si Isabela. Hindi ko alam. Pinabayaan ko na siyang magdesisyon. Binitiwan siya ni Mateo. Tumalikod ito at naglakad palayo. Wala siyang panahon para sa mga kasinungalingan nito. Sa loob ng 2 araw, kinamit ni Mateo ang lahat ng koneksyon at yaman niya, ngunit parang bulan na naglaho si Luna. Walang rikot ng flight, walang rikot ng bus ticket sa ilalim ng pangalan niya. Sinadya nitong magtago. Nasa bingit na siya ngang kawalan ng pag-asa nang biglang magring ang kanyang telepono, isang hindi rehistradong numero. Hello? Sagot niya. Mateo, isang pamilyar na boses ng babae. Si Gina, ang kaibigan ni Luna. Gina, halos mabuwal si Mateo sa kinatatayuan. Nasaan sila? Tulungan mo ako. Pakiusap. Isang buntong hininga ang narinig niya mula sa kabilang linya. Hindi ko na kaya, Mateo. Hindi ko na kayang makita siyang nahihirapan ng ganito. Akala niya, tama ang ginagawa niya, pero dinudurok niya lang ang sarili niya. Ibinigay ni Gina ang address. Isang maliit na bayan sa Laguna, sa tabi ng isang lawa. Doon lumaki si Luna. Umuwi ito sa simula. Hindi na nag-aksaya ng oras si Mateo. Nagmaneho siya. Ang bawat kilometro ay parang 1 taon. Habang papalapit siya, nagsimulang umulan. Isang malakas na buhos ng ulan na parabang nakikidalamhati ang langit sa kanya. Natagpuan niya ang bahay. Isang maliit, simpleng bahay na gawa sa kahoy, may tanawin ng lawa. Nakita niya si Luna sa may bintana, nakatingin sa malayo. At sa tabi nito, ang 3 bata, naglalaro sa sahig. Ang kanyang pamilya. Bumaba siyang kotse. Hindi ninda ang malakas na ulan na bumabasa sa kanya. Naglakad siya papalapit sa bahay. Nakita siya ni Luna. Ang gulat sa mukha nito ay mabilis na napalitan ng pamilyar na galit at takot. Lumabas ito ng bahay, dala ang isang payong. Anong ginagawa mo dito? Paano mo kami nahanap? Hindi sumagot si Mateo. Hinayaan niyang bumasa ang ulan sa kanyang mukha, sa kanyang damit. Kinuha niya ang kanyang cellphone, pinindot ang play at itinapat kay Luna. Mula sa speaker ng telepono, umaling-angaw ang boses ni Don Ricardo Montenegro. Ang pag-amin nito, ang lahat ng kasinungalingan. Sisirain kita. Sisirain ko ang lahat ng pinahirapan mo. Oh, ako ang nag-utos sa truck. Isang babala lang dapat. Hindi ko sinasadyang mauwi sa ganun. Napatigil si Luna. Ang payong ay dahan-dahang bumaksak mula sa kanyang kamay. Ang ulan ay bumasa sa kanya,
ngunit tila hindi niya ito naramdaman. Tumingin siya kay Mateo, ang mga mata ay puno ng pakalito. Nang matapos ang recording, lumuhod si Mateo sa maputik na lupa sa gitna ng malakas na ulan. Tumingala siya kay Luna. Ang maluha ay humahalo na sa tubig ulan sa kanyang muha. "Patawarin mo ako, Luna," sabi niya. Ang boses ay basag. "Patawarin mo ako sa mga salitang binitawan ko noon. Mga salitang ang isang duwag na natakot para sayo. Pero huwag mong isipin kahit isang saglit na hindi kita minahal, na hindi ko kayo pinagsisihan, na hindi ko kayo hinanap sa bawat panaginip ko sa loob ng 5 taon." Ang mapada na itinayo ni Luna sa paligid ng kanyang puso sa loob ng maraming taon ay nagsimulang gumuho. Ang lalaking nasa harap niya, basang-basa, nakaluhod sa putik, ay hindi ang aroganteng CEO na tumalikod sa kanya. Ito si Mateo. Ang Mateo na minahal niya. Lumuhod din si Luna sa harap niya. Hinawakan niya ang basang mukha ni Mateo. "Pinatawad na kita, Mateo," umiyak niyang sabi. "Matagal na kitang pinatawad." Niyakap nila ang isa't isa sa gitna ng ulan, isang yakap na puno ng 5 taon ng sakit, pangungulila, at pag-ibig na hindi kailanman nawala. Pagkalipas ng ilang linggo, bumalik sila sa Maynila. Isang malaking iskandalo ang sumabog. Ginamit ni Mateo ang recording para isampa ang kaso. Bumaksa ang imperyo ng Montenegro. Si Isabela, sa huling pakikita nila ni Luna, ay isang babaeng wala ng kinang, isang anino na lang dating sarili. Ngunit ang lahat ng iyon ay ingay na lang sa paningin ni na Mateo at Luna. Ang mahalaga ay ang kanilang pamilya. Isang gabi, ilang buwan ang nakalipas. Sa bago nilang bahay, isang bahay na hindi kasing laking ang penthouse ni Mateo, ngunit sapat na sapat para sa kanila na kaupo si Mateo sa sahig. Nagbabasa siyang kwento para kina Miguel, Marco, at Maya. Ang mabata ay nakapalibot sa kanya. Ang maulo ay nakapatong sa kanyang ngahit at balikat. Pumasok si Luna sa silid. Dala ang isang tasangang mainit na tsokolate. Ngumiti siya habang pinagmamasdan ang eksena. Lumapit siya at niyakap si Mateo mula sa likuran. Ipinatong ang kanyang baba sa balikat nito. "Anong binabasa niyo?" tanong niya. Tungkol sa isang prinsipeng nakalimot, pero natapuan pa rin ang daan pauwi sa kanyang reyna. Nakangiting sagot ni Mateo. Tinitingnan si Luna. Hinawakan ni Mateo ang maliliit na kamay ng kanyang mga anak at inilagay ang mga ito sa kanyang dibdib. "May mga bagay na nakakalimutan ng isip," sabi niya sa mga bata. Ang boses ay puno ng pagmamahal, pero ang pagmamahal, laging nananatili dito. Ipinatong niya ang kamay ni Luna sa ibabaw ng mga kamay ng mga anak nila, dito sa puso. At sa yakap ng kanyang pamilya, sa wakas naramdaman ni Mateo na tunay na siyang nakauwi. At dito nagtatapos ang kwento ni na Mateo, Luna, at ng kanilang tatlong munting mundo. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa inyong tapat na pakikinig at sa pagsama ninyo sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Salamat sa bawat pag-alala, sa bawat pakislot ng inyong mapuso, at sa bawat sandaling naramdaman ninyo ang pihati at tagumpay ni na Mateo at Luna. Habang isinusulat ko ang kanilang kuwento, hindi ko rin maiwasang madala sa agos ng kanilang mga damdamin. Ang kanilang paglalakbay ay isang paalala para sa ating lahat. Isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi nakasalalay sa kung anong natatandaan ng isipan, kundi sa kung anong tinitibok at kinikilala ng puso. Na ang mapakakamali ng nakaraan ay hindi kailangang maging tanikala na hatak sa atin pababa, bagkus ay maaring maging maaral na magpapatibay sa atin. Higit sa lahat, ito ay isang kwento tungkol sa lakas ng pagpapatawad sa walang hanggang halaga ng pamilya.
at sa pag-asang laging may liwanag na naghihintay pagkatapos ng pinakamadilim na unos. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong masalobin. Anong aral ang inyong napulot mula sa kwentong ito? Saang bahagi kayo pinakanaantik o kinilig? Mangyaring iwanan ang inyong makomento sa ibaba. Ang bawat isa ay mahalaga at nagbibigay inspirasyon sa akin na magpatuloy sa paglikha. Muli, ang aking taos-pusong pasasalamat sa inyong lahat. Hanggang sa ating muling pakikita sa susunod na kwentong ating pagsasaluhan.